So dito tayo sa Aritao project. Nakaroon tayo ng idea dyan. Kasi kung napapansin nyo yan, meron na siyang metal tubular. Oh yun no, diba? Tibay. Rinagrind namin yan, tapos tinutupi. Hindi na kailangan na weldingin pa, no? Kain muna tayo dito sa Ambuklaw. Mga alaga natin. Ito, maliliit to na manok eh. Yung mga natatapon naman eh, kinakain ng mga alaga natin na inahin. Medyo mailap sila eh. Yung mga inahin natin oh. Tsaka yung lalaki. So magandang umaga. Gayak tayo ngayon. Biyahe tayo ng Benguet project ngayon. Tapos may outing ng isa sa mga staff natin. At napili niya sa Atok Benguet pumunta. So sasabay na rin natin yung pagpunta sa proyekto. May mga ito, ihatid tayo ng mga tropa. Ayan, mga materyales na kailangan pa nila doon. Yung iba naman ayan, papunta na. And so birthday kasi ni Bayaw. Doon siya magse-celebrate ng birthday niya. Treat niya naman tayo, kaya punta na tayo. Okay, so tara, biyahe na tayo. Ayan na. Anong pangalan mo? Orlando Cariaga. Cariaga. No father. Ah? No father. Pero do you have siblings? How about your mother? Ito, how about this one? Tapos na ako eh. Tapos ka na? Oo. So, isang basa na ako. Sabi ko, agsain lang. Dito muna tayo. I-update tayo dito sa Aritao Nueva Vizcaya project natin. Ayan, no? So may mga materials tayo dito, scaffoldings, no? So actually ito ipo-pull out din namin. Gawa nga nung ito na yung gagamitin natin, no? Para sa pagkakapitan ng hanger. So isang bagay na ginagawa namin mga kamasta, kapag kayo ay nakikisame, ayan, napakagandang materyales mga kamasta, na kung saan hindi ka na magkakaroon ng problema. Okay, so yung gamit natin dito, metal tubular. Ito, 1.5 na 2x3 mga kamasta, no? So, paano ba namin to ginagamit sa kisame para hindi ka magkakaroon ng problema sa kung sakali po na ito po ay malapit sa bubong na kung saan gagamitan mo siya ng, o kaya ihahanger mo. Saan nga ba yung pinaka the best? Kasi ito may proposed to na second floor. So sabi ko naman, para naka-separate yung para sa hanger natin, gagamitan natin siya ng bakal na metal tubular. Kasi ito, hindi na natin siya i-attach dun sa may gagawing mga metals na ilalagay dun sa may second floor niya, kasi light materials na akong gagamitin dun. Ibig sabihin mga channel bars, combination of tubular, yun na po yung mga gagamitin soon. Pero dito, gagamit tayo ng tubular para makasiguro na walang reaksyon at hindi magkakaroon ng problema dito sa may kisame na ginagawa natin. So actually dito, ayan, ayos na. Ganun din dito. So eto mga to, meron siyang PVC panel ho yan. Ito, nilagay na lang ho namin yan kasi kung napapansin nyo, meron pala tong biga dito sa part na yan. So ngayon ang ginawa namin, para kako may separate na din, nilagyan ko yan ng 3 box, malalagyan niya ho yan ng pin light kung sakali po, no? At dito sa part na to, kakaroon tayo ng idea dyan. Kasi kung napapansin nyo yan, meron na ho siyang metal tubular. So isang bagay na mapapakinabangan natin. Alam niyo bakit? Ito kasi may second floor po, proposed na second floor, pero yun nga lang, medyo nauhuli siya. So po pwede na sana nauna, yun nga lang, pwede rin naman hong gawin yan kahit na mahuli. So ngayon, dahil walang kakapitan yung kisame natin at walang magiging problema kung sakali man po na matutuloy na ho yung second floor na ito, kasi ang gagamitin dito, sabi ko kanina, ay channel bar ho hanggang dun sa dulo. So ang propose na ito, 3 room. So 1, 2, 3. So napakaluwang ano po. Sayang naman kung hindi gagamitin to na room sa taas, o kaya magkakaroon na storage. So malaking bagay po yun. So ngayon, dahil sa wala pa yung second floor niya, at iniisip ko rin yung kapakanan ng ating kisame, kung sakali po na ito po kasi ay ikakapit natin doon sa may pinaka flooring natin mga kamasta. Kung doon natin siya ikakapit,
baka magkaroon ng reaction kung sakali, lalo na kapag ito ay napakaluwang talaga. So meron at merong reaction yon na kung saan yung vibration. So ngayon, para maiwasan yung mga yun, ito kasi nakaseparate na ho yung strength niya o kaya yung lakas niya. So ikakapit natin doon sa may biga, kakabitin natin sa biga doon. So gamit yung Dynabolt natin, nakakapit na ho yan. So grind natin yung lahat ng mga part na pagkakapitan niya, kagaya nun sa gilid-gilid. So ito, ginamitan natin siya ng Dynabolt. Tapos dito malalagyan na ho ng Dynabolt po yan. Tapos ninail gun ho natin. Ito kasi yung nail gun na to, pang basta lang natin para may pwesto na maayos, no? Bago natin siya i-drill. So 1/4 na Dynabolt, pwede rin po 10mm, pwede po yan. So kung mas malaki, syempre mas matibay. Pero ayan ay enough na ho na lakas niya para maibigay niya ho yung tibay. Kasi kung titingnan natin to, ayan, kahit na bitin-bitinan ho natin to, matibay na ho siya. Ito, hindi natin siya i-attach dun sa may flooring, kundi nakaseparate po yan para kung sakali may reaction yung flooring natin ay hindi siya apektado, hindi gagalaw tong kisame natin. Kaya ang isang naiwasan kasi natin dito ay masira kaagad yung kisame natin at magkaroon ng mga parang crack, ganon. So lalo na kung sa may parte ng mga board. So ang kagandahan naman nito, ang gagamitin ho natin dito ay yung PVC panel, tapos yung sa may gilid niya ay cove po yan na board. So may iwasan natin yung mga ganong problema if ever po. Tapos ang isa pa dyan, hindi siya uuga, hindi siya gagalaw. Kung sakali po na magkakaroon na o kaya may load na ho yung taas o kaya yung may bigat ho na kung saan may mga tao na gumagamit dun sa may room sa taas, ay hindi siya yung umuuga na ganyan, no? Lalo na't gagamitin siyang bilang room. So malalagyan ng mga bed, malalagyan ng kung ano, mga kamasta. Kaya nga yun yung isang bagay kung bakit ko siya prinogram na meron siyang metal tubular. So yung dimension na ito 2x3, tapos ang kapal niya ay 1.5. Tapos ito po ay GI na ho siya, no? So yung paglalagyan natin na yan, malaking bagay po mga kamasta, na mas maging matibay yung kisame natin, lalo na kung may nakapropose po na ganito, second floor. Ang ginawa natin dyan para ho sigurado na iisa yung lakas, ito po yung carrying channel natin. Dapat po pagka nagpapwesto kayo ng ganito, nakakakontra dun sa may galaw niya. Kumbaga ito kasi ito horizontal o kaya vertical, tapos ito naka-horizontal. Kasi lahat ng mga carrying channel natin, yung una, dalawa, tatlo, apat, lima na yan, ay kakapit na lang ho natin siya dito, no? So diretso na ho siya na ikakapit na ganyan. So ibig sabihin lahat po yan may hanger. Kasi kung pag ganyan siya, ay napakaraming magagamit na metal tubular, at the same time iisa lang yung pwede mo ikapit na carrying channel natin. Pero pagka ganyan ay pare-parehas na ho, lahat na ho yan may kakapit natin. Kasi dito ang ilalagay natin, meron tayong isa dito, isa doon, bali apat po ito. Kasi napakaluwang nito yung distansya nitong poste to poste nito. Kaya malaking bagay po na dapat yung reinforcement din natin ng mga tubular na to, na pagkakapitan natin ng hanger ay malakas, mga kamasta, no? Okay, so hopefully na kapag bigay tip tayo sa ganitong pamamaraan ng pagkikisame natin, na sigurado mas matibay na ho siya. So dito sa kabila naman, ito na yung hallway natin. Tapos ito naman, magmumove kami dito ng 1 meter kasi ito access natin sa taas. Ito yung proposed na hagdan kung sakali. So bali light materials yung gagamitin natin yan, puro bakal na. Tapos dito, ayan o, yung isang room, tapos na ho yan. Tapos dito naman sa master's bedroom. Tapos ito naman, round drop ceiling naman to. So abangan nyo to mga kamasta, no? So lalagyan lang namin siya ng mga tubular, at abangan nyo kung ano pa yung mga susunod na gagawin natin dyan. Okay. So syempre gamit din natin dito nail gun para mas mabilis at saka accurate yung ginagawa natin. So ito yung ginagawa, ginagrind namin yan, tapos tinutupi, hindi na kailangan na weldingin pa, no? So ito yung kakapitan ng ating tubular dun sa may biga. So Dynabolt, puputasan lang natin to, alalayan ng nail gun. So malaking bagay na po siya. Oh yun, no? Diba? Tibay. Isa pa lang yan, lalo na kapag nakompleto na talaga lahat.
tara at biyahe na tayo ng Benguet. Mga kamusta, no? Ano, tuwang-tuwa yan ako, nakakita na sa Ilocano to, sa Raisa. Oh, yan, tuwang-tuwa eh. Tingin nga. Oh. Tara na, let's go na. O, kita mo, pati si Lolo, si Tito, bumalik sa pagkabata. Okay, let's go. Tara na. Biyahe na tayo. Kain muna tayo dito sa Ambuklaw. Diretso, biyahe tayo ulit. Dito na tayo, La Trinidad Benguet, no? So bigyan ko muna kayo ng update dito, mga kamusta, no? Para sa ating proyekto. Ayan, no? So pinagrindan natin yan. Ayan, no? Kapak din ho yan, yun nasa baba. So pati yung poste, kapak. Ayan, kapak din yan. So patuloy kaming nag-troubleshoot ngayon. Sinecheck namin lahat to. So ito na, matalisan na yung ilalim. Ito na siya. Ayan na siya, oh. Kahit maliit, pero at least ayan, maayos na siya tingnan, mga kamusta, no? Ayan. So pinatanggal ko na rin yung gabay, yung railing dito. Kasi papalitan natin. Ayan, alisin na natin yan. So tingnan nyo to, kapak din yan, kaya tinanggal halos lahat, no? Tapos pinapag-grind ko na yung mga pintura nyo. And dito naman, ayan, na-primeran na. Tanggal talaga lahat. Ayun, no? Halos lahat yan. So na-primeran na rin. Ito, nahabol na rin siya. Ganda na. Hindi na namin pinalitadahan, mga kamusta, no? At ngayon nga, dito naman sa taas, ayan, PNB. Ayan dito, ayan, na-primeran na ng ayan, yung ating Acrytex primer. So ito na, may ceiling na ito. Abangan nyo ito bukas, yung vlog natin. Kasi sa ngayon, may pupuntahan muna tayo.